Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Kung Luistro, bistado si BP Sara gustong ipadismiss ang kaso at Sara Duterte muling tatakbo sa Supreme Court na karamihan ay appointed ng kanyang ama. Grabe mga kaibigan, talagang bistado malala ni Kong Luistro at ng iba pang mga abogado ang galawan at sagot ni BP Sara sa kanyang impeachment. Abay pinagkakalat kasi ng mga alipores ni Duterte na handang-handa na at talaga namang haharapin umano ni BP Sara ang Kamara at Senado hanggang dulo sa usaping impeachment. Kaya naman, bueneltahan ni Kong Luistro itong sagot ni BP Sara na ad cotelem kung ano ang tunay na plano ng ating Vice Presidente na amoy na gustong ipadismiss ang kaso dahil puro daw recycled ang mga reklamo. Nako mga kaibigan, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, itong ating Vice Presidente. Oo. Abay nagsubmit na po ng kanyang verified answer ad cotelem sa Kamara itong Vice Presidente natin. Sabi niya mga kaibigan, ang impeachment daw laban sa kanya ay puro recycled, baseless, gawa-gawang kwento. Kaya naman mga kaibigan, heto ang matinding sagot ni Kong Luistro at ng iba pang mga abogado sa naging palusot ni Sara Duterte. At abangan nyo din mga kaibigan, talagang huling-huli ang galawan. Talagang itong Vice Presidente natin mukhang tatakbo na naman sa Supreme Court para teknikalin itong impeachment laban sa kanya. Pakinggan po natin to. Unahin muna natin si Kong Luistro. It doesn't seem like an answer, no? While I was reading the answer, it looks like a motion to dismiss, no? Palusot. Maliwanag sa ating rules of impeachment ng House of Representatives that motion to dismiss is a prohibited pleading dito sa impeachment proceeding, no? At least if I base it on the allegations contained in the answer, hindi siya responsive dun sa grounds, dun sa offenses alleged in the impeachment complaint. In effect, parang hindi sumagot. And instead, they are questioning the proceeding before the Justice Committee in support of their intention to dismiss the impeachment complaint, no? At least, from my perspective as a lawyer, that's how I see the answer of the Vice President. Na saksihan ng sambayan ng Pilipino ang ating naging deliberasyon. Una ay sa sufficiency in form. Yes. Pangalawa ay sa sufficiency in substance. And apparently, maliwanag yung grounds na inilatag ng ating mga complainants doon. That is why we are giving opportunity to the Vice President, our respondent, to respond dun sa mga offenses at sa mga grounds na incorporate dun sa dalawang complaints, no? Ngayon, considering that the answer is not responsive to the complaint, it appears like unrebutted yung mga allegations ng complainant. Kumbaga, since hindi sinagot directly, it is as if tinanggap yung allegations na ito and we will be perceiving this as general denial ng mga allegations doon sa complaint, no? We respect the opinion of the camp of the Vice President, but of course, we've been very cautious in the compliance to our rules. And the members voted, and we have to understand that in matters of sufficiency of form and substance, ang sabi sa ruling ng Merceditas Gutierrez, this is based on the exclusive judgment of the individual members, no? Tama Nakita naman. natin yung boto, 54 versus 1. So it only means that the members of the Justice Committee are all satisfied that these two complaints, the third and the fourth, both complied, not only in form, but even in substance. Actually, sayang. Sayang yung opportunity na sana na-address lahat ng mga alleged offenses and grounds sapagkat ito yung matagal nang hinihintay ng ating mga kapwa Pilipino, ang kasagutan sa mga allegations laban sa ating Vice Presidente. Yun na nga mga kaibigan, no? Akala ba natin, no mga kaibigan, handa na siyang humarap? Handa nang humarap ang ating Vice Presidente kasi nga daw wala daw tinatago.
O tulad ng sinasabi ng kanyang mga alipores, di ba mga kaibigan? Matapang at talaga namang handang-handa. Gusto nga nito bloodbath eh. Pero bakit ganon mga kaibigan? Ano yung ipinasa niya? No, ad cotelem, nagrereklamo na puro daw recycled, walang basihan. Pero kahit na ganon mga kaibigan, amoy na amoy ni Kong Luistro na ang gusto talaga ni Sara Duterte, itong kampo niya, na i-dismiss ang impeachment. Yan din po ang pananaw ng ibang abogado na talagang gusto ni Sara Duterte ibasura ang kaso na to, itong impeachment. At ang matindi mga kaibigan ito matindi. Mukhang magpaparescue na naman si Sara Duterte sa Supreme Court. Abangan nyo po yan ang susunod na pag-uusapan natin mamaya. Pero ang tanong, tuloy pa ba ang impeachment sa kabila ng mga ganitong palusot ni Sara Duterte? Makikita pa ba natin yung mga matitinding ebidensya laban sa ating Vice Presidente? Ito po yung sagot ni Kong Luistro. So, on Wednesday, mag-discuss lang tayo ng preliminary matters because I understand that the complainants still have a period of 3 days to file answer. And upon receipt of which, mayroon ulit ang ating Vice Presidente 3 days to file rejoinder, no? Bagaman, as early as now, we are inclined already to really proceed to hearing the impeachment complaints during recess. Yun nga lang, we need first to seek the authority from the plenary, no? So, Yun. this Wednesday, preliminary matters muna. Okay. And then, perhaps, ang kasunod dyan, determination of sufficiency in ground kapag kompleto na ang responsive pleadings. And after determination of sufficiency in grounds, we can proceed to the hearing proper where the committee is already authorized to address the motions, the requests, and all other matters concerning evidence and witnesses which will be presented by the parties. No? So indeed, if it will be declared na merong sufficient ground, magkakaroon po ng mini trial, should I say, before the Justice Committee. Yun mga kaibigan, yan ang gusto nating marinig. Maraming salamat Kong Luistro. Oo, natuloy pa din ang impeachment. Makikita pa din natin itong mga ebidensya mga kaibigan. Kahit alam po natin na malabong makonvict itong si Sara Duterte, lalo na dyan sa Senado. Pero malinaw mga kaibigan, no? Makikita pa rin natin itong mga ebidensya na yan. At malinaw din na talagang takot itong si Sara Duterte mga kaibigan, no? Kita naman sa mga galawan Hindi naman po masama yung sagot ni Sara Duterte na ad cotelem. Karapatan niya po yan Kumbaga legal safety net kung tawagin mga kaibigan. Ito yung protection niya laban daw sa maling proseso ng Kamara. Pero sa atin mga kaibigan, sa mga ordinaryong tao, sa mata ng publiko, bakit kailangan niya ng ganito mga kaibigan? Yung mga special protection? Kung talagang wala siyang tinatago, di ba? Lagi niya namang sinasabi na handa siyang humarap. Pero ngayong dumating na, itong pagkakataon na to, ang dami niya namang palusot. Tulad ng sinasabi ngayon mga kaibigan ni Attorney Bueno, mukhang tatakbo na naman si Sara Duterte sa Supreme Court. Pakinggan po natin ito. Alam niyo po, dito ay sinasabi ng Vice Presidente na hindi niya kinikilala ang kapangyarihan o jurisdiction ng House Committee on Justice. Ay, nako talaga. Kapag nag-file kasi ng ad cotelem, ang mensaheng ipinararating ni Vice President ay ganito. Sasagot ako sa mga paratang ninyo, pero hindi ibig sabihin ito ay kinikilala ko na may karapatan kayong i-impeach ako. So, bakit siyang ginagawa? Kasi kung sasagot siya ng direkta ng walang ad cotelem, pwedeng sabihin ng House na tinanggap na niya ang kanilang jurisdiction. Okay? So, sa pamamagitan nito, pinipreserve o itinatalaga niya ang kanyang karapatan na questionin ang legalidad ng proseso sa ibang pagkakataon. Okay? So, sa batas, kapag hindi ka naghain ng sagot o hindi ka lumitaw, pwedeng sabihin na waive na ang iyong mga depensa. Ngayon, sa pag-file ng answer ad cotelem, nakakapaglatag siya ng depensa laban sa mga reklamo tulad ng nung issue ng confidential funds, di ba? So nang
dito hindi niya nababaliwala ang kanyang argumentong labag sa konstitusyon ang mismong impeachment proceedings. Okay, so diskarte yan ng mga abogado. Ito yung pinaka-importanting epekto. Yan. Yung ad cotellam ay paghahanda po to para sa pag-akyat sa Supreme Court. Kung itutuloy Yun na ng nga. House of Representatives ang impeachment despite her objections, Okay. pwedeng sabihin ng kanyang mga abogado, sa Supreme Court na tayo mag-uusap. Yun na nga mga kaibigan, no? Ang moral kasi dito mga kaibigan, yung moral issue kasi, transparency versus technicality. Kung talagang handa mga kaibigan itong si BP Sara na harapin ang kaso at patunayan sana na wala siyang ginawang kabalbalan, abay bakit kailangan niyang dumaan sa pag-akyat sa Supreme Court para mapatigil ang proseso? Di po ba? Talagang siguro takot talaga itong si Sara Duterte. Nung nalaman niya siguro mga kaibigan na gumagalaw na itong si Sandro Marcos at mayroon daw 200 votes, takbo na lang siya sa Supreme Court. Di ba mga kaibigan, talagang maghahanap ng technicalities. Tsaka yun na nga, yung sinasabi mga kaibigan ni Kong Luistro kanina, yung pagsagot ni Sara Duterte ng ad cotellam, parang hindi niya kinikilala ang Kamara, yung proseso nila. At pag tinuloy naman ng impeachment, no? Sabi nga ni Kong Luistro, tuloy ang impeachment. Pag tinuloy naman, eto na naman yung irereklamo na naman ni Sara Duterte sa Supreme Court. Ang galing mga kaibigan talaga. Akala ba natin matapang, no? Gusto ng bloodbath, pero bakit ganon mga kaibigan? Takbo na naman sa Supreme Court ang ating Vice Presidente. Ay nako talaga, oo. Nag-object na po kami, yung nasasabihin nila sa Supreme Court mula pa nung una, via Yun na nga. ad cotellam. Kaya may karapatan kaming humingi ng certiorari or certiorari o utos para itigil ang proseso dahil sa grave abuse of discretion. Na naman. Yan po ang diskarte ng defense dyan. Huling-huli. Madalas gamitin ng ad cotellam kapag naniniwala ang kampo ng respondent na may nauna ng impeachment complaint na na-file sa loob ng 1 taon. Yan na So, naman. 1 year parole na naman tayo dito. So, sa paggamit ng ad cotellam, hindi nila ina-activate ang bagong proseso bilang isang valid na proceeding. Sinasagot lang nila ito para sa protection habang iniintay ang desisyon kung valid ba ang reklamo. Okay? So, Delaying parang tactics. Parang mauuwi yata sa wala. No? Sana wag naman. Ako, lahat naman tayo, halos lang maraming Pilipino, mamamayan, ang gusto matuloy ito para Yes. masagot na lahat yung isyong nakapalibot no, kay Totoo. Vice President. Kung totoo bang winaldas niya yung confidential funds na yan at kung ano-ano pang akusasyon laban sa kanya. So yun mga kaibigan, malinaw naman yung sagot dito, yung pagpapaliwanag ni Attorney Bueno at ni Kong Luistro. Malinaw mga kaibigan, legal yung ginagawa ni Sara Duterte. Pero ang isang malinaw dito sa mata ng publiko, malinaw din na talagang umiiwas itong si Sara Duterte sa mga tanong, no? Sa impeachment. Tapos may mga delaying tactics pa na estratehiya. Hanap butas mga kaibigan para mautas yung impeachment tulad ng 1-year bar rule, di ba? Tapos yung bago ngayon na sinasabi nila, nirereklamo, na double standards daw ang Kamara. Bakit kay PBBM mabilis ang proseso? Pero pagdating kay Vice Presidente, ang dami daw ginagawa, ang dami daw pagbubusisi. At talagang halatang pinupolitika. Na naman mga kaibigan. Kaya kung mapapansin ninyo, puro optics itong si Sara Duterte. Panay pamilya, di po ba? Panay banat sa gobyerno. Sabagay, lagi-lagi naman, di ba? Lalo na sa Pangulo. Sabay mga kaibigan, maglalabas ng survey. Ang tindi. Halatang halata yung timing. Timing mga kaibigan. Di ba? Halatang halata para lalong lumakas yung naratibo nila na ginigipit talaga itong si Sara Duterte. Dahil malakas daw siya sa pagkapresidente, di ba? Malakas siya sa taong bayan. Kitang-kita daw sa survey mga kaibigan. Talaga? Oo. Halata naman mga kaibigan na kasama yan sa kanilang mga plano. Oo, di ba? Halatang halata. Tsaka sa totoo lang mga kaibigan
Ako, hindi ako nagpapaniwala dito sa mga survey na ito. Sino maniniwala dyan mga kaibigan, isang vice presidente ni hindi nga nagtatrabaho? Puro drama tapos paniniwalaan pa ng mas maraming tao? Aba, napakagago mga kaibigan, di ba? Ay nako talaga oh. Kaya nga yung sinasabi natin mga kaibigan ano man yung magiging resulta ng impeachment ni Sara Duterte, abay isa lang naman po yung lagi nating ipinapaalala sa ating mga kababayan. Lagi nating sinasabi, wag nyo pong iboto yung mga ganitong politiko. Oo, wag po mga kaibigan, kawawa lang tayong lahat. Oo, kaya wag po kayong magsasawa na manood, mag-share, pag-usapan yung mga political issues. Kasi po, yung mga makadilis, hindi po yan nagsasawa, lalong-lalo na sa pagpapakalat ng mga pekeng balita. Diba? Yung mga fake news nila. Hanggat hindi makaupo yung kanilang amo. Di po ba? Lalong-lalo na pag nakaupo na to, talagang wala na. Sa kanila na lahat yung mga pekeng balita na yan hanggang magkatotoo. Yung naratibo nila, yan yung paniniwalaan nila. Kaya mga kaibigan, itong impeachment ni VP Sara, napaka-importante. Ano po ba yung mas matimbang sa inyo? Ang karapatan ba ng isang opisyal na gamitin ang batas para protektahan ang kanyang sarili? O ang obligasyon sana ng ating Vice Presidente na maging transparent at sagutin ang tanong ng bayan? Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.